Ebidensyang nagdidiin kay Zaldico sa flood control anomaly matibay ayon sa DPWH. Kasama natin sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. Yung pong case against yung referral kahapon against former Congressman Zaldico, according to the ICI, is a very, very strong open and shut case. Solid evidence. Ito ang inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon tungkol kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na idinadawit sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ang tinutukoy dito ni Dizon ay ang pagrerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ng pagsasampa ng reklamong graft, malversation at falsification charges laban kay Ko at sa ilang opisyal ng DPWH kaugnay sa 289.5 million pesos na road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa naging talakayan, ipinaliwanag ng kalihim kung bakit hindi na inirekomenda na magsampa ng kasong plunder laban kina Ko. Kasi what we have seen in past corruption scandals, plunder is quite difficult to prove in court. No, because there's conspiracy involved, etc., etc. That's why we were given the advice, and I'm not a lawyer, but our lawyers were given the advice to file two primary cases: violation of the Anti-Graft Corrupt Practices Act and malversation of public funds through falsification of public documents. Because 8.8 million pesos lang, non-bailable na yun. Similar to plunder. Sa pahayag naman ng Justice Department na kabilang na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa kanilang iniimbestigahan ngayon, sinabi ng kalihim na wala silang sisinuhin ay na rin daw mismo sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Top to bottom, kung kailangan managot, dapat managot. Wala siyang pakairam, wala siyang sasantuhin. Kahit kamag-anak, kahit kapartido, kaibigan, kaalyado. Kung saan dadali ng ebidensya, doon ay pupunta. Makikipag-cooperate tayo sa DOJ, sa ICI, sa NBI at sa lahat ng nag-iimbestiga. Si Dizon ang panauhing pandangal sa ginanap na Infra Night ng Manila Overseas Press Club o yung MOPC, ang kauna-unahan at pinakaprestiyosong press club sa buong Asya. Sinabi naman ni MOPC President at RMN Networks Chairman Eric Escanoy na layo ng Infra Night na mapag-usapan ang mga mahalagang pananaw tungkol sa landas na tinatahak ng gobyerno pagdating sa mga proyektong pang-infrastruktura ng bansa sa gitna na rin ng isyu ng korupsyon sa flood control. Flood control issues have recently taken center stage in the national news and social media coverage, raising public concerns regarding the proper utilization of taxes and implementation reforms against corrupt government practices. This evening's forum, the MOPC Infra Night, seeks to provide valuable insights into the government's priorities and policies on infrastructure development. It will also serve as a platform for updates on the administration's Build More program, underscoring its commitment to sustainable and transparent nation building. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.